At dahil nga pala kailangan ko nang sunduin itong aking mga anak sa school nila, kaya naghanda na nga ho ako, nakapagbihis na ho ako. At naghanda na rin ho pala ako ng 2 jacket para dadalhin ko sa pagsundo sa kanila dahil nga ho maulan. Para nga ho hindi sila lalamigin pag uwi namin dahil sobrang lamig po talaga sa labas dahil nga ho maulan. Initpit ko na nga pala yung jacket at ako ay palabas na, at pagkalabas ko nga isinarado ko na agad itong pintuan namin at kinuha ko nga agad itong pinakamalaking payong panigurado hindi ho kami mababasa nito sa ulan mamaya pag uwi namin pabalik. At medyo madilim na nga po pala dahil nga ho alas 5:40 na nga po pala ng hapon at maulan pa, kaya medyo madilim din po yung panahon. Eto na nga, naglalakad na ako papunta na nga po sa school nila, at ito nga pala yung dinadaanan namin. Maputik po ngayon dahil nga ho umaulan. Hindi ko nga alam kung may bagyo ba o low pressure dahil nga ho bigla na nga lang umulan. Tuwing hapon lang din naman talaga kasi umuulan. Ewan ko, basta bigla-bigla na nga lang talaga siyang umuulan. At eto na nga, naglalakad pa din ako, so medyo malayo-layo pa nga pala yung labasan. At nangangawit na nga pala itong paa ko sa paglalakad dahil parang hindi nga yata ako nasanay ulit na maglakad sa ganito kaputik at ganito kadulas na daanan. Napakahirap talaga dito kapag tuwing umuulan dahil konting ulan nga lang minsan, ganito na nga po yung daan, matubig at maputik, madulas pati. Wala kailangan talaga magtiis sa sitwasyon lalo na sa maulan na panahon. At nandito na nga po pala ako, papasok na nga po pala sa school nila. Ayan na nga pala, labasan na nga ng mga estudyante. At pagkadating ko nga pala sa gate, dumiretso na nga ho akong pumasok sa loob mismo ng school nila. Hindi nga po alam ng aking mga chikiting papunta na nga po ako para sunduin sila. Hindi na rin ho pala kasi ako nag-chat dahil wala ho ako masyadong signal. Eto na nga, paakyat na nga po ako sa room ng aking panganay dahil sigurado nandun na nga po itong aking bunso, hinihintay si ate niya. Pagkadating ko nga pala dito, ayan nga si bunso nakaupo sa tapat ng pintuan ng room ng ate niya. Kaya pinatayo ko siya at pinasuot na muna itong jacket na dala ko. Thursday. Sa Thursday, may hampang kami. Sige na, susukan ni Danay, karag yung bag. Sa gym. At ayan na nga, sinusuot niya na nga pala itong jacket na dala-dala ko. So hihintayin na muna namin si ate niya na lumabas sa room niya. Dahil nga hindi pa tapos yung klase nila, so mga ilang minuto pa nga pala kaming nag-antay bago nga po natapos yung klase ni ate Yanin niya. Kaya dito na muna kami sa labas. At maya-maya ito na si ate niya, Yanin. Suotan ni Danay. Kakasaya yung bag. Paulam na sa iyang isa kapayong arang puti amo na atong tatlo. Ha? At syempre pagkatapos nga pala ni ate Yani niya magsuot ng jacket rin na dala ko, bumaba na agad kami nang makauwi na. At bago nga pala kami dumiretso sa boarding house namin, dumaan na muna kami sa palengke para bibili ng aming uulamin hapunan. Oras na nga rin ho ng hapunan. At ayan, bumili nga pala ako ng sitaw at saka pipino. Yan nga pala kasi paborito ng mga anak ko yung gulay na sitaw at pipino. Dahil talagang paborito nila yung gulay na yan. Kaya hanggang dito na muna ulit itong aking video. At sa uulitin, maraming salamat nga po pala sa inyong suporta. Bye!